ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit hindi hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang kwento tungkol kay Jonas ay matatagpuan natin mula sa isa sa mga aklat ng matandang tipan na nagtataglay din ng pangalang Jonas. Sa kwento, isinugo ng Panginoon si Jonas upang ipangaral niya sa mga mamamayan ng Ninive ang mensahe ng pagpapagong buhay. Noong unay, hindi agad sumunod si Jonas, ngunit nang kinalaunan ay nagawa na niya ang kaniyang misyon at nagsipagbago ang mamamayan ng Ninive. Noong ipinahayag ni Propeta Jonas sa mga taga Ninive, nagugunawin ang Ninive pagkatapos ng 40 araw. Ang lahat ng mga taga Ninive, kahit ang hari nito, ay nagdamit ng sako, naupo sa abo at nag-ayuno, bilang tanda na rin ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa ginawang pagsisisi at pagbabalik loob,
ng mga taga Ninive, hindi itinuloy ng Diyos ang kaniyang plano na gunawin ang kanilang bayan. Sa Ebanghelyo, narinig natin, sinabi ni Jesus sa mga tao, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipakikita sa kanila maliban ang palatandaang inilalarawan sa nangyari kay Jonas. Ang palatandaang ito ay maaaring tumukoy sa hamon na mapalaya ang sarili sa anumang galit at puot. Kung malaya sa galit ang ating puso, matututunan nating magpatawad at mas madali tayong magbabago ng buhay. Mga kapatid kay Kristo, marami sa atin sa panahon ngayon, mas pinipili ang mabuhay sa galit at puot. Kung tutuusin, kapag nabuhay tayo sa sitwasyong ito, tayo rin ang talo, sapagkat ang dinadala ng ating puso ay galit at sama ng loob kaysa kalayaan at kapatawaran. Tunay ngang mahirap magpatawad, lalo na sa mga taong nakasakit ng ating puso't damdamit. Subalit, ang panawagan ng Ebanghelyo, kagaya ng ginawa sa mga mamamayan ng Ninive, kapatawaran at pagbabalik loob. Hindi nais ni Jesus Nazareno na mag-imbak tayo ng galit at hinanakit sa ating puso. Ang nais niya, lumaya tayo sa mga sitwasyong ganito. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, hindi nais ni Jesus Nazareno na mag-imbak tayo ng galit at hinanakit sa ating mga puso. Ang nais niya, lumaya tayo. Nais niya na magkaroon tayo ng pusong marunong magpatawad at humingi ng kapatawaran. At imbis na humingi tayo sa Diyos ng mga palatandaan, bakit hindi na lang tayo manalig sa Kanyang awa at kapangyarihan ng buong puso at buong pagpapakumbaba? Alam natin na ang taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi pababayaan ng poon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi po sa mga tanda o palatandaan nakasalalay ang ating pananampalataya. Ito po ay nakadepende kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nakahanda dapat lagi ang ating puso na tanggapin ang mga biyaya mula sa Panginoon. Maliit man ito o malaki, ang mahalaga, alam nating hindi kailanman nagkukulang at magkukulang ang Diyos. Kaya hindi mga palatandaan ang dapat na hinihiling natin. Kung hindi, dapat humihiling tayo ng mas malawak na pangunawa at pusong marunong kumilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Amen.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.